babaeng ito ay itinuturing na malas ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pinaniniwalaan kasi nilang nagdadala siya ng kamalasan sa kanyang mga asawa, mga anak, ina at mga kapatid at sino mang maiugnay sa kanya ay tila sinusundan ng trahedya dahil sa loob lamang ng 5 taon, 2 niyang asawa, ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid ay pawang namatay. At maging ang mabait na taong kumupkop sa kanya ay nawalan din ng bahay at buhay dahil sa isang sunog, kaya kahit na may mga taong naaawa sa kanya, marami ring natatakot sa kanya. Ngunit nang unti-unting mabunyag ang katotohanan, napagtanto ng lahat na ang maganda at tila mabuting babae na ito ay hindi pala isang malas na tao, kundi isa palang mapanganib na tulad ng ahas, at siya ay isang babaeng mahusay magkunwari na nilinlang ang lahat gamit ang kanyang napakahusay na pag-arte at nakilala sa media ng Korea bilang ang nakamamatay na femme fatale na kung tawagin nila ay si In-suk. Balikan natin ang taong 1976 upang balikan ang isa sa pinakanakakagulat at pinakamadugong kasong serial murder at panlilinlang sa South Korea sa pagpasok ng ika-21 siglo. At bago natin himay-himayin ang buong detalye ng kasong ito, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. At bago magsimula ang mismong kwento, sa Gyeongwon-do na matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng South Korea, kilala ang lugar na ito sa malamig at mayelong taglamig at preskong tag-init, kaya isa ito sa mga tanyag na destinasyon ng mga turista sa Korea, lalo na ang Nami Island sa Chonchon na dinarayo ng marami. Dito isinilang ang pangunahing tauhan ng ating kwento na si In-suk noong taong 1986 sa isang karaniwang pamilya sa South Korea. Pangalawa siya sa magkakapatid na may nakatatandang kapatid na lalaki at nakababatang kapatid na lalaki. Mula pa pagkabata ay kapansin-pansin na ang kanyang makinis na balat at kagandahan na lalo pang umangat hanggang siya ay lumalaki, at dahil sa kanyang maamong boses at maayos na pananamit ay lagi siyang napapansin saan man siya magpunta at naging tipo ng maraming lalaki, at maging nga ang mga pulis na humawak sa kaso niya ay umamin na napakalakas daw umano ng unang impresyon niya. Ngunit kabaliktaran nito ang kanyang ugali sa loob dahil mula pa noong estudyante siya ay tinagurian na siyang problemadong babae, mahina sa pag-aaral at may ugaling magnanakaw, hanggang sa mapilitan siyang lumipat ng paaralan matapos mahuli na nagnanakaw ng pera ng kaklase noong siya ay high school, at pagkatapos nga makapagtapos ay lumipat siya sa Seoul at nagtrabaho sa isang insurance company, at noong taong 1997 sa edad na 21 taong gulang ay nakilala niya ang kanyang unang asawa na si Mr. Lee na nagtatrabaho sa isang moving company, at agad namang nahulog ang loob nila sa isa't isa, at dinaglaon ay nauwi sa isang mainit na relasyon, at kahit tutol ang kanyang mga magulang ay pinili niyang tumira kasama si Mr. Lee, at noong ang Hulyo ng sumunod na taon ay formal nilang nirehistro ang kanilang kasal, at hindi naman nagtagal ay isinilang ang kanilang kauna-unahang anak na babae, kaya tumigil si In-suk sa kanyang trabaho upang alagaan ito. Ngunit dahil sa maliit na kita ng kanyang asawa ay namuhay sila sa matinding pagtitipid na hindi akma sa kagustuhan niyang marangyang pamumuhay at magagandang damit. Kaya madalas silang nagtatalo tungkol sa pera, at nauwi pa sa paggamit niya ng lihim na pagkuha ng pensyon ng kanyang ina na naiwan ng kanyang yumaong ama upang matugunan ang kanyang mga nais. Hanggang sa ika-17 ng Pebrero taong 2000 ay ang kanilang 2 taong gulang na anak ay aksidente umanong nahulog mula sa mataas na lugar, at siya ay nagtamo ng matinding pinsala sa ulo at dinaglaon ay namatay.
Ito ay nagdulot ng matinding pagdadalamhati sa mag-asawa at si In-suk ay sumailalim sa paggamot dahil sa depresyon at umiinom ng antidepressant na gamot. Ngunit sa simula ay hindi ito masyadong napansin ng mga tao at kaunti lamang ang impormasyong inilabas ng pulisya kaya nagkaroon ng iba't ibang haka-haka. May mga nagsabing nahulog siya sa hagdan, may nagsabi namang nahulog sa mesa, at may mas madilim na teorya na sinabi pang pinatay daw ni In-suk ang kanyang sariling anak para sa pera. Ngunit sa investigasyon ng pulisya ay walang nakitang ebidensya para patunayan ito. At dahil dating insurance saleswoman si In-suk ay nakapaglagay siya ng insurance sa kanyang anak kaya nakatanggap siya ng kabayaran matapos ang kamatayan nito. At dito nagsimulang mabuo ang isang nakakatakot na direksyon ng mga sumunod na pangyayari dahil makalipas lamang ang wala pang isang buwan matapos mamatay ang kanyang anak ay lihim siyang kumuha ng 4 na matataas na halaga ng insurance policy para naman sa kanyang asawa mula sa 2 kumpanya na siya mismo ang benepisyaryo. Habang madalas din niyang dinadala ang asawa sa ospital at sinasabing hindi pa rin makabangon sa lungkot, binigyan siya ng maraming antidepressant at pampatulog na gamot na palihim niyang ipinapainom sa kanyang asawa bilang kunwari ay supplements at hanggang sa ika-1 nga ng Abril taong 2000 ay nagsimulang makaramdam ng pagkalito si Mr. Lee matapos makainom ng malalakas na doses ng mga gamot na iyon. Sa ilalim ng kunwaring pag-aalaga ng kanyang asawa at nang makita nga ni In-suk ang pagkakataon ay itinulak niya ang kanyang mismong asawa sa hagdan habang ito ay hindi maayos ang pakiramdam. Ngunit sa kabutihang palad ay banayad lamang ang kanyang pinsala at ito ay nakaligtas. Ito ay bagay na ikinadismaya ni In-suk at makalipas nga ang 27 araw ay muli niyang isinagawa ang parehong senaryo at muling itinulak ang kanyang asawa sa hagdan hanggang sa siya ay malubhang masugatan at kinakailangang ospital ng ilang linggo. Ngunit sa kabila nito ay hindi naghinala si Mr. Lee at inakala lamang na ito ay dahil sa kanyang mental na kalagayan. Nakatanggap pa nga si In-suk ng 340,000 won na insurance para sa unang insidente na hindi pa rin sapat sa kanyang kasakiman kaya siya ay nagplanong muli ng mas masahol na paraan batay sa kanyang kaalaman sa insurance at sa kaligitnaan nga ng Mayo taong 2000 matapos siyang ma-discharge ay nagising na lamang si Mr. Lee na wala na siyang paningin sa kanang mata at hindi maipaliwanag ng ospital ang dahilan. Ngunit kahit bulag ay sinubukan pa rin niyang pakalmahin ang sarili at sinabing mabuti pa rin dahil may isa pa siyang mata. Ngunit hindi doon nagtapos ang sunod-sunod na trahedya dahil nagkaroon din siya ng matinding paso sa mukha mula sa mainit na mantika at sinabihan siya ng kanyang asawa na aksidente lamang ito habang nagluluto. Ngunit ang mga pangyayaring ito ay bahagi na pala ng maitim na plano ni In-suk. Dahil alam niyang ang pagkabulag at matinding paso bukod sa kamatayan ay may pinakamataas na insurance payout, pinainom niya ang kanyang asawa ng mga gamot na may sedatives at antidepressants hanggang sa ito ay maging lutang at walang malay. Habang wala itong malay ay tinutuloy niya ang kanyang mas madilim na plano gamit ang karayom upang bulagin ito at binuhusan pa niya ito ng mainit na mantika upang sunugin ang kanyang mukha. Maaaring itanong ninyo kung paanong sa loob lamang ng halos 2 buwan ay hindi ito nahalata ng asawa, pamilya o mga insurance company, kaya dito pumapasok ang kanyang matinding talino at panlilinlang. Dahil sa isang banda ay pinapalakas niya ang doses ng antidepressant sa asawa, kaya ito ay laging lutang at hindi maalala ang mga nangyayari. At dahil nga tunay ito na nagluluksa sa pagkamatay ng kanilang anak, inakala ng lahat na siya ay may sira sa pag-iisip, habang sa kabilang banda ay si In-suk ay laging nasa tabi nito, kunwari ay nag-aalaga araw at gabi at pinapakita ang sobrang pagmamahal nito at paulit-ulit na sinasabing hindi niya ito iiwan. Sa kabila ng mga pangyayaring ito ay lalong naniwala si Mr. Lee sa kanya at pati ang pamilya nito ay humanga sa kanyang tila walang kapantay na pag-aalaga kaya walang sino man ang nag-ugnay sa sunod-sunod na trahedya sa kanyang asawang mukhang maamong magsalita at tila walang kayang gawing masama.
Noong panahong iyon, hindi nagkakaroon ng pagpapalitan ng data ang mga insurance company kaya imposible para sa kanila na makita ang sabay-sabay na pagbili at pag-claim ni In Suk sa iba't ibang insurance company at bukod pa roon, palagi niyang binibigyang katwiran ang kanyang mga claim gamit ang mga dahilan tulad ng pagiging marahas ng kanyang asawa kapag ito ay lasing o kaya ay di naman umano ay mental instability nito at dahil nga talagang unti-unting nanghihina nga si Mr. Lee matapos mamatay ang kanilang anak, naging kapani-paniwala sa iba ang sunod-sunod na aksidente kaya dahil kumpleto nga ang mga dokumento at proseso, napipilitang aprubahan ng mga insurance companies ang kanyang mga claim habang si In Suk ay patuloy na nakakakuha ng tiwala ng lahat at lalo pang inilayo si Mr. Lee sa ibang tao habang paulit-ulit na gumagawa ng mga quote-unquote aksidente para makakuha ng pera mula sa mga insurance companies. Sa bawat makukuhang bayad, agad niya itong ginagastos sa pamimili, pagpapaganda at pagpunta sa mga nightclubs at habang lumalaki nga ang kanyang kasakiman, mas lalo pang nagiging marahas at mapanganib ang kanyang mga ginagawa. Dumating ang ika-9 ng Setyembre taong 2000, sinaksak niya mismo sa tiyan ang kanyang asawa at ipinakalat na ito ay dahil sa biglaang pag-atake ng kanyang mental breakdown at self-harm at muli siyang nakakuha ng malaking insurance payout. Makalipas nga ang 5 buwan, bago pa tuluyang gumaling ang mga sugat ni Mr. Lee, muli niya itong sinaksak sa tiyan na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang tiyan at atay kaya kinailangang maospital ito. Sa sumunod na 2 buwan habang nagpapagaling ay 2 pang beses na muli siyang sinaksak habang nasa proseso ito ng recovery. Sa huli ay hindi na nga nakayanan ni Mr. Lee ang sunod-sunod na pananakit at di nga naglaon, pumanaw ito sa ospital noong ika-25 ng Marso taong 2002 sa edad na 27 dahil sa matinding cellulitis at rhabdomyolysis. Sa paningin ng mga tao sa labas ay parang karaniwang pagkamatay lamang ito na iniuugnay sa lumalala nitong mental na kalagayan pero sa investigasyon ay lumabas na mula sa unang pagbagsak niya sa hagdan hanggang sa kanyang kamatayan ay nakatanggap si In Suk ng 58 insurance payout na umabot sa bilyong-bilyong won na karamihan ay kanyang ginastos ng walang pag-iingat. Ayon sa mga taong malalapit sa kanya, si In Suk ay gumastos ng magarbo, bumibili ng anumang gusto niya at kumakain ng kahit anong naisin niya at minsan pa ay naisip niyang kumain ng lugaw mula sa isang tindahan sa Seoul kaya gumastos siya ng 110,000 won para lang sa taxi at bumili ng 6,000 at isang mangkok na lugaw kaya halos wala siyang naitabi sa perang nakuha niya mula sa insurance. Matapos ang biglaang pagkamatay ng kanyang asawa, nawala sa kanya ang pinagkukunan niya ng pera, kaya naman ay napagtanto niyang kailangan niya muling makahanap ng susunod na target bago pa maubos ang kanyang pera. At dumating nga ang Mayo taong 2002 nang wala pang 2 buwan matapos mamatay ang kanyang asawa. Ayon sa iba ay halos 1 linggo pa lamang, natagpuan niya ang kanyang susunod na biktima sa isang nightclub sa Seoul. Ito ay si Mr. Lim. Siya ay isang atleta na matangkad, may taas na 184 na sentimetro at may bigat na 70 kilo. At upang mahulog siya sa bitag, nagpakilala si In Suk dito bilang isang mayaman at magandang single na babae at siya ay nagsinungaling na nagtapos siya sa isang prestigyosong universidad at nagtratrabaho bilang kindergarten teacher. Sinabi niyang nagmana daw siya ng ari-ari ang nagkakahalaga ng 1 bilyong won mula sa kanyang ina at dahil dito ay mabilis na nahulog ang loob ni Mr. Lim at agad silang nagsama sa iisang tirahan. Sa pagkakataong ito, mas lalo pang in-upgrade ni In Suk ang kanyang mga taktika. At upang makuha ang tiwala ni Mr. Lim at ng pamilya nito, gumastos siya ng 32 milyong won para bilhan ito ng kotse. At nang maayos na ang lahat ay sinimulan na niya ang kanyang maitim na balak. Dumating ang kalagitnaan ng Nobyembre taong 2002, muli niyang pinainom ng malalakas na gamot si Mr. Lim at ginawang senaryo ang pagbagsak nito sa banyo kung saan siya ay nagtamo ng matinding pinsala sa kanyang spine.
Habang nasa ospital ito ay lihim niyang binulag ang isang mata nito upang hindi maghinala ang kanyang pamilya. At upang tuluyang hindi magduda ang pamilya ni Mr. Lim, nanatili siyang nakabantay at nag-aalaga dito. Nagbibigay din siya ng pera at pag-aasikaso, kaya sa mata ng pamilya ay isa siyang matipid at maalagang asawa, kaya tuluyan siyang pinagkatiwalaan ng mga ito. Ngunit dahil hindi siya nakalista bilang benepisyaryo ng insurance, naisip ni In-suk ang isang maitim na balak na tinamaan ang dalawang layunin. Ito ay ang pagpapakasal upang legal niyang makuha ang insurance at maalis ang anumang pagdududa. At dahil nga sa kanyang pagpapakita ng katapatan at pag-aalaga, pumayag si Mr. Lim at ang kanyang pamilya sa kasal na hindi nila alam ay ito ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Sa mga sumunod na buwan, sa ilalim ng kanyang quote-unquote maingat na pag-aalaga, si Mr. Lim ay paulit-ulit na nagtamo ng saksak at paso hanggang sa 12 ng Pebrero taong 2003, pumanaw ng tuluyan si Mr. Lim sa ospital dahil sa komplikasyon ng kanyang mga sugat kabilang ang matinding cellulitis. At dahil nga sa biglaan niyang pagkamatay, 3 milyong won at 14 na milyong won lamang ang nakuha niyang insurance payout. At bago ito namatay ay masayang nakikipag-usap pa siya sa kanyang pamilya sa ospital, kaya agad itong nagdulot ng hinala. Dahil dito, humiling ang pamilya ng autopsy upang malaman ang tunay na dahilan ng kamatayan ng kanilang anak. Nang marinig ito, si In-suk na 3 buwang buntis noon ay iminungkahi ang isang marangyang memorial service upang ilihis ang atensyon ng pamilya ng kanyang asawa. Ipinakita niya ang labis na pagmamahal sa kanyang asawa, kaya kahit tutol ang kanyang pamilya ay kalaunan ay napapayag din dahil sa kanyang pag-iyak at pakiusap. Dahil dito, itinuring siyang pinakamabait na babae, ngunit matapos ang seremonya ay bigla siyang nawala kasama ang insurance money na kanyang nakuha na nagdulot ng kaguluhan sa pamilya ni Mr. Lim. Hindi naman nagtagal, nanganak si In-suk nang wala sa oras, pero madalas maospital ang bata at dahil sa labis na paggastos at mga gastusing medikal, mabilis na naubos ang pera at halos maubos na rin ang natitirang insurance mula sa kanyang 2 asawa. Dahil dito, napilitan siyang humanap ulit ng panibagong target. Sa pagkakataong ito ay sa sarili niyang pamilya na siya bumalik. Umuwi siya sa kanyang bayan sa Gangwon-do kasama ang kanyang anak. Ilang taon na ang nakalipas mula nang umalis siya dahil sa pag-ibig at nangakong hindi na babalik, ngunit sa kanyang pagbabalik ay umiiyak siyang humingi ng tawad at nagkwento ng mga trahedya, kaya muli siyang pinatawad at pinagkatiwalaan ng kanyang pamilya na hindi nila alam ay ito pala ang unang hakbang ng kanyang bagong plano upang muling makakulimbat ng pera sa insurance. Dumating ang ika-26 ng Hulyo taong 2003, sinasabing lumipat siya sa kanyang ina at gamit nga ang karayom ng hiringgilya, binulag niya ang kanang mata nito at ang nalilitong ina ay sinabi sa doktor na lagi siyang nakakaramdam ng pagkahilo ng mga nakaraang araw. Kahapon daw matapos uminom ng isang basong pomegranate juice na mabait na inihanda daw ng kanyang anak para sa kanya, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at panghihina ng kanyang katawan at kalaunan daw ay humiga siya sa kama, pero nang inimulat daw niya ang kanyang mga mata ay napagtanto nitong hindi na siya makakita sa kanyang kanang mata at sinabi ng doktor na maaaring ang kanyang mata ay napinsala ng isang banyagang bagay. Sa pagkakataong ito ay muling lumitaw si In-suk gamit ang kanyang kahusayan sa pag-arte at maingat na inalagaan ng kanyang ina at ipinakita ang sarili bilang isang ulirang anak. Noong ika-2 ng Nobyembre taong 2003, inimbita ni In-suk ang kanyang kapatid na lalaki upang sila'y mag-inuman at mag-bonding. Natuwa ang kapatid dahil inakala niyang ang kanyang ate ay bumalik na sa kanilang pamilya at naging maasikaso at mabuting anak. Kaya naman, matapos ang masayang pag-uusap at ilang inumin, kahit wala man lang pulutan, nakaramdam ang kanyang kapatid ng pagkahilo at pabirong sinabi na humihina na ang kanyang tolerance sa alak, ngunit pagkatapos ng kanilang pagtitipon na iyon ay wala na siyang maalala sa mga sumunod na nangyari.
Kinaumagahan, nagising na lamang siya sa ospital na tuluyan ng nawalan ng paningin. Sa pagkakataong ito, hindi karayom ang ginamit ni In-suk sa kanyang kapatid, kundi matapang na hydrochloric acid na ibinuhos niya sa kanyang mga mata, at matapos siyang mabulag ay muli siyang nagkunwaring mabait na kapatid at paulit-ulit niyang sinasabi na ang buhay ay maganda at huwag mawala ng pag-asa ito. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, habang nasa ospital ang kanyang kapatid, ay palihim pa rin siyang naglalagay ng mga banyagang substansya sa IV line nito at sinusubukang tuluyang kitilin ang kanyang buhay. Pero sa kabutihang palad, nakaligtas pa rin ang kanyang kapatid. Dahil sa dami ng insurance claims na kanyang naihain noon, nagsimula ng magduda ang insurance company kaya binago niya ang kanyang plano. Ayon sa ulat ay kumuha siya ng insurance para sa kanyang ina at ang binulag niyang kapatid ang ginawa nitong benepisyaryo. At dahil parehong bulag at nasa ospital ang kanyang kapatid at ang kanyang ina, siya ang naging tanging may kontrol sa mga insurance claim, kaya naman tuluyang napunta na naman sa kanyang pera. Habang lumalalim ang kasakiman ni In-suk, lalo pang naging baliw ang kanyang paghangad sa pera. At kahit mukhang masipag siya sa labas, sa totoo lang ay inuubos lamang niya ang perang nakuha mula sa insurance. 6 na araw kada linggo siyang namimili at nag-e-enjoy para sa kanyang sarili, at ito ay umaalis ng alas 10 ng umaga at umuwi ng alas 7 ng gabi. At kapag nauubos ang pera at hindi na niya kayang bayaran ang gastusin ng kanyang kapatid sa ospital, nanghihikayat siya ng mga kakilala upang palihim na gamitin ang kanilang credit card. At nang naubos ang credit limit ng kanyang mga kakilala, ibinenta niya ang bahay ng kanilang pamilya. Nang tanungin siya ng kanyang pamilya, nagsinungaling ito na ginamit niya ang kanyang ipon at ang insurance money ng kanyang yumaong asawa upang bumili daw ng bahay sa Seoul para doon sila titira at maalagaan niya ang lahat. At dahil sa kanyang tila taus-pusong paliwanag ay pumayag ang kanyang pamilya sa kanyang kagustuhan. Ngunit sa likod nito ay palihim niyang ibinenta ang apartment ng kanyang ina at nilustay na naman ang pera. Habang papalapit ang petsa ng paglipat at malapit ng mabunyag ang kanyang kasinungalingan, noong gabi ng ika-9 ng Enero taong 2005, sinadya niyang sunugin ang bahay kasama ang kanyang pamilya sa loob. Ngunit sa kabutihang palad ay nagising ang kanyang kapatid dahil sa usok at nakalabas silang lahat. Ngunit kahit ganoon, nakatanggap pa rin si In-suk ng 240 milyong won na insurance compensation. Matapos namang masunog ang kanilang bahay, lumipat si In-suk at ang kanyang kapatid sa bahay ni Miss Jiang na isang katulong sa kanilang tahanan, at bagaman sa simula ay nag-aalinlangan si Miss Jiang dahil masikip na ang kanilang bahay, dahil sa matinding pakiusap ni In-suk, pumayag siyang patirahin sila sa loob ng 1 buwan. Ngunit lumipas ang 1 buwan, tila wala pa rin silang balak umalis doon. Nang tanungin siya ni Miss Jiang tungkol sa paghanap ng bagong matitirhan, si In-suk na nakaramdam ng pagiging nakakataas ay hindi ito matanggap. Noong unang araw ng Pebrero taong 2005, galit na galit niyang sinunog ang bahay ni Miss Jiang at tumakas kasama ang kanyang anak gamit ang mga basang tuwalya upang takpan ang kanilang mga mukha. At bagaman naapula ang apoy ay nasunog ang pamilya ni Miss Jiang at ang kanyang asawa ay namatay dahil sa matinding pinsalang natamo nito. Dahil sa takot na mapaghinalaan, lalo na't sunod-sunod ang sunog at kamakailan lang ay nasunog din ang sarili nilang bahay, at dahil din sa posibleng maghinala si Miss Jiang, nagdesisyon si In-suk na sunugin din ang ospital kung saan naroon si Miss Jiang. Sa kabutihang palad, agad dumating ang mga bumbero at napigilan ang malawak na pinsala, at dahil pinaghihinalaan itong arson ay agad inilipat ng mga otoridad ang kaso sa pulisya. Sa kabutihang palad, mabilis na natukoy ng pulisya si In-suk bilang primary suspect sa arson sa tulong ng CCTV sa ospital at agad siyang inaresto.
Sa investigasyon, nakita siyang nakaayos, nakasuot ng magarang damit at may makapal na make-up. Ngunit halatang balisa at kakaiba ang kanyang kinikilos. Tuwing tinatanong kung bakit niya sinunog ang ospital ay bigla siyang hinihimatay. Dahil dito, dinala siya ng mga pulis sa ospital ng ilang beses, ngunit sinabi naman ng mga doktor na wala naman siyang sakit. Kaya nang mapagtanto ni In Suk na hindi uubra ang kanyang mga pakulo, umiyak siya at sinabing naapektuhan lamang daw siya ng pagkamatay ng kanyang anak, kaya siya nagkaroon ng mental na problema. Kung minsan ay nakikita daw niya ang kanyang anak sa apoy at sinasabi niyang ang tanging inaalala niya ay ang kanyang may sakit na 3 taong gulang na anak sa bahay, kaya humiling siya ng bail at ginamit ang dahilan na kailangan niyang alagaan ang kanyang anak. Sa simula ay inakala ng pulisya na ito ay kaso lamang ng isang inang nagdesisyon sa arson dahil sa matinding kalungkutan. Ngunit makalipas ang ilang araw ay lumabas ang mas malalim na katotohanan na nagbukas ng isang nakakatakot na investigasyon. Ilang araw matapos ang insidente, habang isinasara na ng pulisya ang kaso, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa presinto at ito ay ang kapatid ni In Suk. Ayon sa iba ay sila mismo ang tumawag sa kanya, ngunit anuman ang totoo, ang kanyang mga sinabi ay nagdulot ng matinding pagdududa sa mga pulis. Sinabi ng kapatid na ang kanyang ate ay parang sumpang karakter sa isang horror movie dahil lahat daw ng taong nakakaugnay dito ay sinasapian ng malas, namamatay o nauuwi sa kapahamakan tulad daw ng 2 asawa nito na namatay sa loob lamang ng 1 taon. At pagkatapos daw niyang bumalik sa kanilang bahay, naging bulag daw ang kanilang ina at kapatid. Habang nagsasalita siya ay lalo siyang nagiging emosyonal at dahil sa sunod-sunod na sunog ay lalo siyang nagkaroon ng hinala na ang kanyang kapatid ang ugat ng lahat. At kahit ayaw niyang aminin ay halatang ramdam na rin ng pulisya ang pagdududa sa kanyang boses. Matapos marinig ang salaysay ng kapatid, napagtanto ng pulisya na may mas malalim pa sa simpleng arson, kaya sinimulan nilang imbestigahan ang mga relasyon ni In Suk, mga gastos, medical records at insurance records, at dito unti-unting nabunyag ang isang nakakakilabot na kaso ng insurance fraud at mga serye ng pagpatay. Noong ika-29 ng Abril taong 2005, muling inaresto ng pulisya si In Suk sa mga kasong panlilinlang at sinadyang pananakit. Mahigit kalahating buwan bago ang kanyang pag-aresto, ang kanyang anak na lalaki ay naospital at dito ay nagkaroon siya ng alitan sa pamilya ng isa pang pasyente at bilang ganti ay gumamit siya ng malaking karayom upang bulagin ang kanang mata ng kabilang tao at kinuha rin niya ang credit card nito upang pambayad sa gastusin sa ospital ng kanyang anak na umabot sa 9 milyong won. Sa huli ay namatay ang kanyang anak sa ospital at nang maaresto si In Suk ay may isa pang biktima na natuklasan. Mula taong 2000 hanggang 2005, umabot sa 10 tao ang kanyang sinaktan kung saan 3 ang namatay at 4 ang nagtamo ng matitinding paso at nakakuha siya ng kabuuang 576 na milyong won mula sa insurance. Sa panahon naman ng kanyang pagkaaresto, tulad ng dati, palagi siyang nahihimatay o bumubulong sa sarili at nang tanungin ng pulisya ang kanyang motibo ay sinabi niya na upang makalimot sa sakit ng pagkawala ng kanyang anak ay nagsimula siyang gumamit daw ng iligal na droga, 4 na taon na ang nakalipas at naging addict siya kaya kailangan niya ng malaking pera para makabili ng droga kaya napilitan daw siyang gumawa ng insurance fraud at nang maubos ang pera ay lihim niyang ibinenta ang apartment ng kanyang ina at nang malapit na daw mabunyag ang kanyang mga kasinungalingan, sinadya daw niyang sunugin ang bahay upang takasan ang pananagutan. Ngunit nang ites ang kanyang buhok ng pulisya ay walang nakitang kahit anong bakas ng iligal na droga at dahil dito ay nagpalit siya ng paliwanag at sinabing siya ay umiinom ng diuretics na maaaring nakaapekto sa resulta. Ngunit wala ring nakitang ebidensya ang pulisya na siya ay bumibili o gumagamit ng iligal na droga at sinabi rin ng mga kamag-anak ng kanyang asawa na si In Suk ay laging masigla, maayos magsalita at hindi mukhang adik sa droga.
Kaya naman, ang pulisya ay nagpa-evaluate ng kanyang mental at psychological condition sa loob ng isang buwan. Lumabas sa resulta na wala siyang mental illness, malinaw ang kanyang pag-iisip at lohikal sa kanyang mga ginagawa. Bagaman hindi nila tuluyang inalis ang posibilidad ng antisocial personality disorder nito. Matapos naman ang ilang buwang investigasyon, sa wakas ay kinasuhan si In-suk sa 10 krimen kabilang ang domestic violence, arson, murder, robbery at fraud, at lumabas na ang kanyang motibo ay purong luho at kasiyahan at inamin niya ang karamihan sa mga kaso, ngunit iginiit niyang ang kanyang mga ginawa ay dahil daw sa droga at naapektuhan ang kanyang isip at katawan, habang ang iba naman ay itinanggi niya at hindi na daw niya maalala. Noong Oktubre taong 2005, matapos ang ilang araw ng paglilitis, tinanggihan ng Seoul Central District Court ang kanyang pahayag na siya ay may mental at physical impairment. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong para sa arson at malubhang pananakit, at si In-suk na inaasahang ilalagay lamang sa psychiatric hospital ay nag-apela sa desisyon. Noong Disyembre ng sumunod na taon, pinagtibay ng Supreme Court ang hatol na habang buhay na pagkakakulong, at si In-suk ay nananatiling nakakulong sa Cheongju Women's Prison sa loob ng 17 taon. Sa panahong iyon, hindi masyadong nabigyan ng malaking pansin sa lipunang Koreano ang mga kasong ito, ngunit noong Hulyo taong 2007, isang taon matapos ang pagtatapos ng kaso, itinampok ng programang I Want to Know the Truth ng Seoul Broadcasting System ang kanyang kaso at tinukoy siya bilang isang psychopath na nagdulot ng malawakang interes ng publiko. Ang itsura ay maaaring nakakaloko dahil ang kagandahan at panlabas na karisma ni In-suk ay nagkubli sa isang malamig, kalkulado at walang awa na kriminal na handang pumatay at manakit dahil lamang sa pera. Ang kasong ito ay nagsilbing paalala na ang kasamaan ay maaaring magtago sa likod ng pinakakaakit-akit na anyo, at mahalagang maging maingat sa kung sino ang pinagkakatiwalaan dahil kahit ang mga taong pinakamalapit sa atin ay maaaring hindi laging may mabuting intensyon. Ipinapakita rin nito kung paano ang hindi mapigilang kasakiman at materialismo ay maaaring magtulak sa isang tao na gumawa ng pinakamalupit na krimen na maiisip nito. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay ilagay mo naman sa comment section ang iyong saloobin at isulat mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.